Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin for today, it's all about the generated EMF in generators. A generator is a machine that converts mechanical energy into electrical energy by using the principle of electromagnetic induction. Ngayon, yung magnetism, merong kinalaman dyan dun sa generation ng electricity. Parehong principle ang ginagamit ng AC generator and DC generators. Even dun sa mga electric motors, electromagnetic induction pa rin ang ginagamit natin. So, let us explain the conversion of mechanical energy into electrical energy. Again, a generator is driven by a mechanical source of energy called the prime mover. Sa mga prime movers, we have wind power. So we have also water wheel sa mga electrical power plant na gumagamit ng hydro. And then we have steam engine or steam turbine. And we have combustion engines. So we have different sources of power which are being converted into mechanical energy. At ang output na mechanical energy na ito, it's in the form of rotation. Kaya nga ang mga generators and motors, they are being called as rotating electrical machines. Energy is transformed and also transmitted. We already know how energy is being transformed. Marami tayong example dyan like mechanical energy into electrical energy or electrical energy to mechanical energy. We have in batteries, we have chemical energy to electrical energy. Sa solar, we have light energy into electrical energy. Sa mga fuels, chemical energy to heat energy. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano nga ba talaga itong energy transmission. Kasi nga, energy can be transferred and also transmitted. Ngayon, we have an example here of a setup. Merong water wheel, then meron din tayo ditong generator. So from the prime mover na nakakabit dito sa ating or nakakouple dito sa ating mga generators, the energy is being transferred. So kapag umikot ang water wheel, sigurado yung rotor din ng generator, iikot din yan. Yung mechanical energy from the prime mover, when it is being transmitted or transferred to the rotor of the generator via this shaft, is still mechanical energy in nature. So, paano nangyayari ang conversion of mechanical energy into electrical energy? Ngayon, doon sa construction ng mga generators, we have the magnets and we have also the rotor that contains the copper coils or copper wire. And isa dito sa mga figure, we have the magnetic field na meron tayong north and south. And we have here the coil. Ngayon, the armature winding with the help of the magnetic field will convert this mechanical energy into electrical energy. Ngunit pag-usapan muna natin ang magnetism. Maraming nagagawa ang magnetism even sa nature. Ang isang nagagawa nito ay ang pag-move ng ibang energies. Even objects can be moved with the help of magnetic field. Simpleng magnet na nakaka-attract ng mga metals. May mga devices tayo such as speakers and microphones na gumagamit ng mga magnets. May mga signals na naibabato natin from one place to another using magnetism. Even radar systems na nagbabato ng mga signals, gumagamit din yan ng principle ng magnetism and the electricity. Ngayon, may mga signals din tayo na nadi-distort dahil sa magnetism. May mga radar system din tayo na nakakakuha ng tamang signal or hindi nakakakuha ng tamang signal dahil sa magnetic field na nagagaling dito sa Earth. Maraming pwedeng magawa ang magnetism. Kaya ang kakayahan nito ay pwedeng gamitin sa principle ng generator action. Ngunit sa construction ng mga generators,
dapat ang mga magnetism meron silang north and south pole. Dahil alam natin, north, south, they are different polarities. So, ibig sabihin nun, they will attract. At ang arrangement nito dapat in pairs. We have north and south. For example, we have a 4-pole generator here. So, yung arrangement ng mga polarities nito, ng mga magnets, we have alternate north, south, north, south. Hindi po pwede na magkatabi yung north and north or south and south. Hindi yun ang ginagamit ng mga principle sa mga electric generators and electric motors. So, dapat kahit gaano kadami yung number of poles ng mga generators, ang arrangement ay dapat alternate. Kahit sa mga 6-pole generators, still we have north-south, north-south, north-south. Now, let's review the strength of magnetic field. We have magnetic field that is being composed of many magnetic lines of force. Kung mapapansin natin dito, this is a figure. Ang pinakamalakas na strength nito ay matatagpuan sa gitna. Habang papalayo ka mula sa gitna, humihina ang magnetic strength nito. Ngunit habang papalapit ka sa gitna, lumalakas naman ang magnetic flux. Yan, like for example, dun sa arrangement ng mga generators, ang conductors ay umiikot sila. Ang nangyayari doon, sample here we have the neutral plane. Kapag papasok siya dito sa sa south, so lumalakas yung kanyang magnetic field na experience hanggang mapunta siya dito sa gitna, na nandun yung pinakamalakas. Ngayon, mula dito sa gitna, papalayo na siya sa gitna, so humihina naman yung magnetic field na may experience niya. Pagpasok niya dito sa north, lumalakas naman. Paglabas niya dito sa north, humihina naman. So, ang na-experience ng conductors na umiikot dun sa generators ay lumalakas at humihinang mga magnetic field in two different directions. We have north and south. There are two ways in order to generate electricity in generators. Number one, rotating conductor through magnetic field. So, ito yon, yung figure natin na stationary yung mga magnetic poles natin. And then, ang nagro-rotate, itong mga conductors. Ngayon, meron naman tayong arrangement na ginagamit dun sa mga malalaking generators. That's number two, rotating magnetic field through stationary conductors. So, itong magnetic field naman ang nandun sa rotor at yung stator that will contain the armature conductors. Pag-usapan muna natin ang conductor na ginagamit. This is made from insulated copper wires or magnetic wires. Although parehong copper wires, hindi ito yung ginagamit sa mga building wirings dahil iba ang insulation ng mga yon. Yung insulation nila, most of the time, ginagamit rubbers. Ngayon, ang copper, ang ginagamit dahil ang copper ay magandang conductor ng electricity. Ngayon, sa pag-transmit ng mechanical power sa rotor via dito sa shaft, kung walang magnetic field na magsusuppress at magbibigay ng tamang direction ng energy along the copper conductors, walang generated EMF. Okay? So, nandito yung mga copper conductors natin, tapos nandito yung magnetic field. Ang trabaho ng mga magnetic field ay magbigay ng tamang direksyon doon sa mga energy na nakolekta ng conductors so that mag-flow sila. Dahil kung wala yung magnetic field, ang mangyayari kahit na nagro-rotate ang copper wires natin dito sa rotor, kung walang magnetic field, kakalat lang yung energy doon sa surroundings. So, napalaking gamit ng mga magnetic field para magbigay ng tamang direksyon doon sa mga energy na nakolekta dito sa mga copper conductors. Sa generation ng electricity, ang mga copper conductors ay nagkakat ng mga magnetic lines habang sila ay umiikot along the magnetic field. Although nakakat yung mga magnetic field, bumabalik pa rin sila dun sa dati nilang form. Katulad nung tubig na dumadaloy, like
Kahit anong putol na gawin mo, still bumabalik pa rin yun doon sa dati niyang structure. Again, ang movement ng energy ay movement ng mga electrons. Explain lang natin ulit, no? Ang mechanical energy ay napupunta sa rotor at mga copper wires. At ang pagkat ng mga conductors na ito sa mga magnetic lines ang nagsisilbing paraan upang ma-convert ang energy into electrical energy, provided na ang mga magnetic field ay magbibigay ng tamang direksyon para sa pagdaloy ng mga electrons sa mga copper wires. Again, dapat ang nai-experience na magnetic lines or magnetic field ng mga conductors ay humihina at lumalakas at humihina in two different directions. So that is north and south pole. Hindi pwedeng constant ang lakas ng magnetic field na may experience sa mga conductors dahil walang ma-generate na EMF. Like sabi natin kanina, ang pinakamalakas na magnetic field ay matatagpuan dito sa gitna ng north and south. So hindi po pwede na ang direction ng conductors ay pahalang na ganito. Okay? Dahil hindi sila nakaka-experience ng paglakas at saka paghina ng magnetic field dito sa area na ito. So walang ma-generate na kuryente. Kung sa conductors naman, dapat din nating i-consider ang mga coils nito. Well, balikan natin ito. Here we have the coils. At ito, mapupunta dun sa ibang slot. So, example, itong coil na to, okay, dadaan muna siya dito sa slot na ito, and then pupunta siya dun sa ibang slots. Meron tayong tinatawag na coil sides. Like for example, nandito. Ito yung isang coil. Then meron tayong dalawang coil side nito. The coil sides should be wound along the slots of the armature core in such a way that they are approximately 180 electrical degrees apart. Ang arrangement na ito ang nagbibigay daan sa sides ng conductors upang nasa opposite polarity silang pareho. So yung isa, nandito sa north, yung isa naman nandun sa south. So habang umiikot yan, so kahit nagbabago-bago ng strength or ng position, still, yung isang side nandun sa isang polarity. O kung nandito sila sa neutral plane, so parehong nasa neutral plane yung dalawang sides ng conductors. So example, yung arrangement na ito. Yung coil side na ito, ang kapartner niya ay ito. Yung coil side naman na ito, ang kapartner niya nandito. So, and so on, so forth. Ideally, it is 180 electrical degrees, pero nakita nila na mas maganda ang generation at flow ng electricity kung approximately 180 electrical degrees apart lang ang mga ito. But what is electrical degrees? Dahil meron din tayong tinatawag na mechanical degrees. Ang mechanical degrees, madali lang yan. So, example, we have one revolution that is already considered as 360 mechanical degrees. Sa two-pole electrical machines, electrical degrees and mechanical degrees are equal. So, paano ba nabubuo yung 360 electrical degrees? Okay, 360 electrical degrees is attained if a conductor will pass from a neutral plane. So, halimbawa, ito yung neutral plane, paikot siya clockwise. So, pupunta muna siya dito, dadaan siya sa isang pole, which is south. Next, iikot yan, tapos papunta na siya dito sa north. So, ibang pole na yan, yung may experience niya. So, dito, sa pag-ikot niya, that is already considered as 360 electrical degrees. Dahil ang mangyayari dyan, so from this portion, sa neutral plane, pag umikot po yan, sample, kaka-generate na siya ng isang wave dito, half wave. Next, pagpasok niya dito sa north, so pwede siya mag-generate ng another wave. So this is already considered as one cycle. And one cycle is equivalent to 360 electrical degrees.
consider a 4-pole machine. So 4-pole, so meron tayong north, and south. So hinati natin yan para makita natin yung pairing nung dalawang north and south poles. Dito naman, again, 1 revolution, that is equivalent to 360 mechanical degrees. Ngunit, pagdating dito sa electrical degrees, magbago na yan. Dahil consider natin dito sa neutral plane na ito, una yung conductor, iikot yan, dadaan siya sa isang pole which is north, and then dadaan ulit siya sa isang pole which is south. Then during sa pag-ikot niya, dito sa 180 mechanical degrees, makaka-generate na yan ng isang cycle dahil dumaan siya sa isang north and south pole. So again, this is already considered as 360 electrical degrees. But again, pagdating sa mechanical degrees, that is only 180. Ngayon, pag umikot na yan dito, nag-generate na siya ng isang cycle, iikot pa rin yan, dadaan siya sa north and dadaan sa south. So makaka-generate ulit yan ng isa pang cycle. So ngayon, ang nangyari, this is 360 electrical degrees, another 360 electrical degrees. So, explain ulit natin, 1 revolution is equivalent to 360 mechanical degrees. Pero dito sa 4-pole, yung 1 revolution, makakabuo tayo ng dalawang cycle. Therefore, we have 360 electrical degrees plus another 360 electrical degrees. So, this is altogether, 1 revolution is equivalent to 720 electrical degrees. Ganon din naman mangyayari sa mga 6 poles. So example, we have here north, south, north, south, north, south. So itong pair na to, north and south, makaka-generate na yan ng isang cycle. So that's 360. Another one, pagdating niya dito, north, south, makaka-generate ulit yan ng isa pang cycle. And then paglampas niya dito, makakabuo ulit siya ng isa pang cycle. So you do the mathematics kung ilan yung 1 revolution, ilang electrical degrees ang nabuo sa kanya. Balikan natin ang generation of EMF. Let's consider a 2-pole generator. Okay, 2-pole, meron tayong north-south. At ang isang conductor nito, so isang coil lang. Ngayon, meron tayong mga markings dito. Yung 0 to 0, this is the tawag nito, yung sa position ng shaft. And we have here coil AB and this is side AB and then this is side CD. At ang rotation natin dito, this is clockwise. So let us consider yung Fleming's right hand rule para dito sa direction ng electricity na ma-generate dun sa conductors. Ngayon, from this neutral plane na position, mag-uumpisa ng iikot ang ating conductor. So ngayon, si side AB mapupunta dito sa may south. Tatapat siya dito and then si side CD pupunta naman dito sa may tabi ng north. So eto na yan. Again, from kanina nandito sa taas si side AB, ngayon naman nandito na sila sa side sa may part ng south, and si CD na nandito kanina sa baba umikot clockwise, so napunta na dito sa may north. So using the Fleming's right hand rule, makikita natin, okay, subukan nyo po ito. This should be 90 degrees apart and ito naman 90 degrees din apart yan. So we have yung thumb will represent the direction of the rotation, so that is clockwise dito. And then the magnetic field, the direction of the magnetic field is always from north going to south. So with this direction of the rotation in the magnetic field, malalaman na natin kaagad nasaan yung direction ng ating kuryente. So ang kinonsider natin dito ngayon, itong portion dito. Ito yung direction ng ating kuryente. So iikot yan. So dito sa may south, ito na po yung magiging direction niya. Yan. So ngayon, pag pasok niya dito, makaka-generate na yan ng
voltage. Again, mula dun sa neutral plane kanina, papunta siya dito sa may gitna. Lalakas na yung magnetic field na may experience ng ating conductor. Therefore, mag-generate na yan ng papalakas na EMF. Then, iikot pa tuloy-tuloy ito. So, ang mangyayari, si side AD mapupunta na dito sa baba. Then, si side CD mapupunta naman dito sa taas. So, eto na siya ngayon. Ngayon, mula sa gitna kanina, si side AB, iikot na yan papunta dito sa neutral plane, humihina na yung magnetic field na ma-experience niya. So, it is also the same with the CD. Humihina na rin po yung magnetic field na ma-experience niya. Ngayon, yung EMF naman, hihina niya yan. Until such time na nandito na siya sa neutral plane, babalik na siya sa zero. Dahil wala na siyang ma-experience na magnetic field dito sa neutral plane. Tuloy-tuloy na ikot ito clockwise. So, mangyayari po dyan, si A and B, rotation clockwise, siya na po ang pupunta dito sa may tabi ng north. And then si side C and D, siya naman po ang pupunta dito sa may side ng south. So again, using Fleming's right-hand rule. Ngayon naman, dito, tignan natin yung direction ng kuryente. Kanina, ang nakaka-experience ng kuryente, yung direction dito, si side CD. Tapos, tignan niyo yung direction ng kuryente kay side AB, papunta dito. Ngayon naman, ang nangyayari, si side AB, ito naman po yung direction ng kuryente niya. At dito naman po si side CD, pag ganito yun na yan. At ang mag-generate na kuryente dito kay side AB, ito na po yan. So, lumalakas na EMF, pero ngayon, dahil it's already negative in its nature. Then, tuloy-tuloy pa naiikot yan. Ngayon naman, si side AB, babalik na tayo doon sa taas. And then, si side CD, babalik naman dito sa may baba. Then, during this time na umiikot tayo papunta sa labas na, si side AB, nakaka-experience yan yung paghina ng magnetic field. So, ibig sabihin, hihina naman yung EMF. But again, that is in a negative direction. Dahil sa rotation, tuloy-tuloy pa rin pong iikot ito. Sa rotation ng pag-generate, again, una, magkakaroon tayo ng positive, lumalakas, then humihina, then back to the neutral plane, and zero na yung generated EMF, and then pupunta siya dun sa different pole. So, mag-generate ulit yan ng EMF, papalakas, ngunit papalabas na siya, so hihina naman yung EMF na mag-generate sa kanya. So, we have an alternating current. Pareho po na dun sa DC generators and AC generators, ang nag-generate na electricity sa loob ng mga armatures are alternating current in nature. Ngayon, pagdating natin sa mga DC generators, dahil ang output nila dapat ay direct current, so gumagamit tayo dito ng commutator. So, ito yung nagko-convert ng alternating current na na-generate dito sa loob into direct current. So, we will be discussing that in the topic under commutation in DC generators. Ngayon, doon naman sa alternating current, ang kinakailangan natin doon are slip rings. Yung different sides ng or coil ends ng coil are connected to the slip rings. So, dalawang slip ring ito. At ang lumalabas na dito ay alternating current. Kahit na ang na-generate na electricity dito sa loob ng generator ay alternating current. So, because of using slip rings, ang lalabas na output ay alternating current in nature. Again, let's have a simple review.
The mechanical energy from the prime mover connected to the shaft of the generator is transferred to the rotor as mechanical energy. But with the rotation of the rotor, this energy is converted to electrical energy along the copper conductors with the aid of the magnetic field from the poles. Without the copper conductors and the magnetic field, the mechanical energy will remain as mechanical energy. Gaano man kabilis o ka-powerful ang prime mover, kung wala yung conductor at wala yung magnetic field, walang ma-generate na EMF. So yun lang po. Sana meron po tayong natutunan sa araw na ito. Salamat po.